So today, sasamahan nyo kami sa isa sa pinaka-exciting na part ng Japan trip namin. Ang first ever visit namin sa Tokyo Disney. Kaya super special itong araw na to. Pero bago kami pumunta, nagkaroon kami ng mini dilemma. Disneyland ba or Disney Sea? So nag-research kami kasi syempre, first time namin so gusto namin sulit. And nakita namin sa Tokyo Disneyland is more on pang kids, family friendly at nandun yung mga classic Disney characters. Kung gusto mo makita yung famous Disney Castle, ayun, sa Disneyland talaga yun. Pero nung tinignan namin yung Tokyo Disney Sea, mas nakita namin na pang adult, mas immersive yung theme, and honestly, mas romantic. And dahil gusto talaga namin maranasan yung Tangled Ride at yung Frozen Ride, we decided na this is yung pupuntahan namin. At syempre, para makatipid, kinuha namin yung ticket sa Klook. 9,400 yen each, more or less 3,500 sa Philippine peso. Worth it na rin. And nagpunta kami on weekday para hindi masyadong crowded, pero grabe, ang dami pa rin ng tao. Kaya tip ko sa inyo, go super early as you can. And magdala kayo ng payong kasi unpredictable talaga yung weather. Buti na lang kahit umambo nung una, mabilis tumila and pinag-pray talaga namin, Lord, sana maganda yung weather today. Kaya the whole day, ang ganda ng experience. Pagpasok pa lang namin, dire-diretso na kami papunta sa Tangled kasi alam namin na mahaba ang pila dito. At kung ayaw nyo mag-intay ng 1 to 2 hours sa pila, download nyo yung Tokyo Disney Resort app. Pwede kayong bumili ng Disney Premier Access to skip the line. Earliest available na nakuha namin was 10 AM and nagbayad kami ng 4,000 yen. Good for 2 na yun ha. Worth it para hindi sayang sa oras. Tuwan-tuwa kami parehas kasi nakabili kami ng Premier Access. Medyo pricey siya, but at least we skipped the line and because of that, pwede pa kami makapunta at makalibot ng Disney Sea. Tangled ang first ride namin kasi favorite ko talaga ang Tangled. At syempre, super kilig ni Nicole kasi very romantic yung ride, as in cinematic, cozy, dreamy. Feel mo talaga na parang part ka ng movie nila kasi super ganda. Makikita mo din dito yung famous lantern sa movie. Perfect for couples. Of course, may storytelling yung ride just like the movie. Kompleto yung mga characters. Andun si Flynn Rider, yung kabayo na si Maximus, si Pascal, and of course, si Rapunzel. Kaya nga lang syempre, ang kanta nila dito is pang Japanese kasi nasa Japan tayo eh. Tingnan nyo, pakinggan nyo to. O, diba? Japanese yung kanta nila. Kasi syempre, nasa Japan tayo eh. And after nun, pumunta kami sa theme restaurant nila from the movie, yung Snuggly Duckling, and nag-try kami ng food nila doon. Okay siya for the experience, lalo na kung fan na fan ka ng movie. So I suggest you come here and just enjoy the food. And next stop naman, pumunta kami sa Peter Pan ride. May pa-story pa sa simula na sobrang ganda ng presentation. Bumili ulit kami ng Premier Pass for 4,000 yen din for 2 people na ha. Medyo nakakahilo nga lang yung ride kaya hindi na kami nakapag-video. At eto na nga yung ride na super excited si Nicole, yung Frozen. As in, pagpasok mo pa lang, feeling mo na nasa Arendelle ka talaga. Kung alam mo yung Frozen, yung Arendelle is yung sa kingdom nila. And ang ganda dito, ang ganda ng ambience, ang ganda ng details. Parang nasa movie set ka talaga eh. Unfortunately, sold out na yung Premier Pass for Frozen. So napilitan kaming maghintay ng almost 2 hours. Pero worth it, no worth it. Kaya kung gusto mo talaga ng VIP, always check yung app nyo, yung Disney Resort app kung may available pa. Pagpasok namin yung music, yung lights, yung effects, grabe. Parang naglalaro sa harap mo yung movie. Mapapakanta ka talaga ng Let It Go eh. Ang ganda din ng story talaga ng Frozen. Very accurate sa movie. Sobrang saya namin sa ride na to. One of the best sa buong Disney Sea. Buti na lang talaga napilit ako ni Nicole na
pumila ng pagkahaba-haba kahit ayoko kasi napakaganda talaga ng Frozen at super enjoy kami sa ride na ito. After ng Frozen, nagpahinga muna kami. Bumili kami ng drinks and food sa mga stalls. Then, chinek namin yung Tokyo Disney app kung may parade or fireworks ba mamayang gabi. And gusto ni Nicole yung water parade so nagpunta agad kami near the water area and waited. Ang saya kasi naramdaman namin yung childlike excitement nung lumabas na sina Mickey, si Minnie, si Donald, and si Daisy Duck at iba pang characters sakay ng boat. As in, parang bumalik kami sa pagkabata. Imagine mo, nasa Dreamland ka tapos dumadaan sa harap mo yung classic Disney characters. Nakakatuwa, may fireworks pa sana pero napag-isip-isip namin na baka super daming tao sa train mamaya kaya we decided na umuwi na before the crowd rush. And that's it for today's video for Disney trip. Grabe, super memorable ng araw na to. And after this, uuwi na kami pabalik sa Asakusa. Kaya see you again on the next video.